Itago niyo na lang po ako sa pangalang Juan at narito po ang aking ibabahaging kwento. Nagmula at ipinanganak po ako sa isang baryo na matatagpuan sa probinsya ng Capiz. Tama po ang napakinggan niyo, Capiz, na talaga namang sikat pagdating sa kwentong katatakutan, lalo na kung ito ay tungkol sa mga aswang. Hindi ako kokontra o ipagtatanggol ang aming lugar dahil lahat namang yung nangyari ay may katotohanan, ngunit isang bagay ang nais kong linawin, matagal na itong nangyari kaya sana huwag ninyo katakutan ang aming lugar. Ang isasalaysay ko kung hindi ako nagkakamali ay naganap pa noong 19 kung ikukumpara ang kabuuan ng baryo namin noon at sa ngayon talaga naman pong napakalayo na noon ay ilan lang ang mga bahay na nakatayo at halos ilang metro ang pagitan. Noon din ay wala pang masyadong matataas na mga infrastruktura o gusali at wala rin po kami noong elektrisidad kaya naman gasera at sulo ang nagsisilbi naming ilaw lalo na kapag sasaang gabi habang lumalaki po ako noon sa amin. Baryo, mas nagkakaroon na ako ng malinaw na pag-iisip tungkol sa mga nangyayari sa aming lugar. Bukod doon, marami rin ang balitang mga namamatay sa aming karatig baryo dahil daw sa paglaganap ng mga aswang, pero alam niyo po ba, pakiramdam namin ay ligtas ang aming baryo dahil dito nakatira si Mang Pedro, ang bantog na albularyo na talaga namang kilala noon sa probinsya ng Capiz. Balita ko mag-isa lamang sa buhay si Mang Pedro dahil hindi nito binalak na magkapamilya, mas pinili raw nitong ilaan ang buong buhay sa pag-aaral ng mga orasyon ng mga pamamaraan at mga gawain na may kinalaman sa pagiging isang albularyo. Bago ko po is ang sarili kong karanasan sa kamay ng albularyong ito, nais ko munang ilahad ang ilan sa mga bagay na may kinalaman sa kanya, mga senaryong nagawa nito na talaga naman pong nagpamangha, hindi lamang sa akin, kundi sa buo naming baryo at karatig lugar. Ng mga panahong yon ay nasa laing o 5 taong gulang ako noon nang una kong masaksihan ang kakayahan ni Mang Pedro. Mayroong mag-inpuon noong lumapit sa kanya ang anak nito ay maisakit, tulala yon sa kawalan at minsan ay ngumingiti na. Akala mo'y may kalarong hindi namin nakikita, makapal na rin ang itim sa ilalim ng mga mata nito na mapapansin mong walang tulog o puyat dahil sa hindi maipaliwanag na dahilan. Kumuha si Mang Pedro ng kulay itim na singsing at isinuot sa gitnang daliri ng ang kamay ng batang yon. Maya-maya pa nagsisigaw ito na anim mo'y nasasaktan kahit wala pa namang ginagawa ang albularyo. Ilang sandali pa nakita akong hinimas ni Mang Pedro ang isa sa kanyang kwintas na hugis triangulo, pumikit siya at bumigkas ng mga dasal na 3 beses niyang inulit. May pangalan din siya ng santo na tinatawag at ang huling banal na tinawag nito ay ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Matapos yon, gamit ang hinlalaki mula sa kanang kamay inilapat niya iyon sa noo ng babae at gamit naman ang kaliwa marahan itong hinuhugot ang isinuot na singsing. Nagsisisigaw pa ng nagsisisigaw ang babae habang tila napaparalisa ng maalis ang singsing. Bumagsak ito sa bisig ng kanyang ina na paglaruan siya ng duwende. May bagay sa bakuran niyo ang nasagi ng anak mo kaya siya naparusahan at pinaglaruan. Dalhin mo ito roon at samahan mo ng 3 hilaw na itlog, 3 barya, at magdasal ka sa laysa ni Mang Pedro at ibinalot sa isang tela ang singsing at saka ibinigay sa ina ng batang na biktima. Mas humanga po ako kay Mang Pedro nang hindi nito tanggapin ang perang ibabayad sana ng babae. Ang sabi niya lang bilang kabayaran, humingi sila ng tawad sa lamang lupang na perwisyo ng anak niya. Dagdag niya pa, mas maging maingat daw sa paligid at erespeto ang lahat ng nilalang sa mundo. Isa pang pangyayari ang nasaksihan ko na may kinalaman naman sa kulam at barang magdadapit hapon na noon ng dalhin ng isang ama ang anak nitong lalaki kay Mang Pedro. Nagsusukayo ng mga uod na talaga namang nakakadiring pagmasdan. Sa tuwing susuka rin yon, ay halos kapusin ito ng hininga. Bukod doon, halos nabubulok na ang kanang paa nito na akala mo'y impeksyon sa kung anong sakit o bagay. Kumuha si Mang Pedro ng may kalalakihang batsa, naglagay siya ng tubig doon at ilang kutsara ng asin. Pagkatapos ay kumuha iyon ng mga dahon at pinausukan, nilagay rin sa batya na may tubig at nagbuhos din ng kulay itim na langis. Inalalayan niya ang batang lalaki at ibinabad doon ang paang nabubulok na ng muli itong magsuka. Sinalo ni Mang Pedro ang mga uod dahil doon parang ako ring tuloy ay muntik ng masuka. Sinuri niya ang uod at saka binanggit ang katagang barang. Nanlaki ang mga mata ko kasi nung mga panahong iyon ang pambabarang ay isang nakakatakot na gawain. At kadalasang ginagamit ito bilang pangganti sa mga taong nagkasala sa kapwa nila. Nang tingnan ko ang bata, parang imposible namang magkasala ito ng malaki o baka naman ang ama nito nakipagtalik ka sa isang babae nang sabihin niyang buntis siya. Hindi ka na nagpakita at nagpanggap ka ng wala kang naaalala. Dahil doon lumapit siya sa isang taong may ganitong kakayahan at ang anak mo ang biniktima niya, wika ni Mang Pedro. Dahil sa narinig ko na panganga ako sa mangha, hindi lang ito magaling na
Manggagamot tila manghula rin sa dahilan ng isang sakit na patango ang ama ng bata at inamin nung ginawa nga niya iyon na pailing na lamang si Mang Pedro at di muling susuka ang bata, tinakpan niya ang bibig nito, muling pumikit at gamit ang isang kamay. Ibang kwintas naman ang hinawakan nito gaya ng una, nagdasal ito na inulit ng 3 beses habang tinatawag ang pangalan ng isang santo ng Ama, ng Espiritu at ni Hesukristo. Ilang sandali pa nagwala ang batang lalaki at nagbago ang boses nito, inutusan ni Mang Pedro ang ama na hawakan ito ng mahigpit. May maya nagsalita ang bata na parang boses ng isang matandang babae. Huwag kang mangialam, bula ang albularyo, akin ang batang ito, ako lang ang may karapatan sa katawan nito. Galit na galit nitong sabi, bulaan. Tanong ni Mang Pedro, kumuha ito ng tila patulis na kahoy at marahang ibinaba sa liig ng batang lalaki. Dahil doon ay nagsisisigaw ito na mahahalata mong nasasaktan. Tandaan mo ang pangalang Pedro ng albularyong tinatawag mong bulaan, dagdag pa nito. Iginapang nito ang talim ng kahoy na iyon pababa sa katawan ng bata. Nang makarating sa kaliwang kamay, itinusok niya iyon sa pagitan ng hintuturo at hinlalaki. Nagsisisigaw ito at muling nagsalita na nasa boses pa rin ang matandang babae, tama na Pedro. Hindi na maulit, papakawalan ko na ang katawan ng batang ito, pakiusap, tama na, sunod-sunod nitong sabi ng masiguro ni Mang Pedro na nakaalis na sa katawan ng bata ang mambabarang. Itinigil niya na rin ang pagtusok, pinayuhan niya ang ama na humingi ng tawad sa pinagkasalahan ito at magbagong buhay na gaya rin ng una. Hindi ito humingi ng kahit anong bayad, naging dahilan din iyon. Kaya madalas ko pong panoorin pa ang ginagawa ng albularyong si Mang Pedro nung mga panahong iyon. Marami rin siyang kapwa albularyo, pero ang pangalan niya ang matunog dahil nga naman sa galing niya at pamaraan. Hanggang isang araw po, habang pinagmamasdan siya sa panggagamot nito sa isang sinaniban daw ng masamang espiritu, tinawag niya ako at inutusang kunin ng pulang tela na nakapatong daw sa lumang baol. Nagulat nga po ako dahil hindi naman niya ako kaano-ano, pero pinagkatiwalaan niya akong kunin ang isa sa mga gamit niya. Hindi ko alam, pero tila maisariling buhay ang mga paa ko dahil naglakad iyon papunta at papasok ng bahay ni Mang Pedro. Mula sa kanyang silid nakita ko ang baol na sinasabi niya at pulang tela na nakapatong doon. Ilang segundo rin akong nagmasid sa loob ng bahay niya. Pakiramdam ko kasi ng mga sandaling iyon ay napakabanal ng lugar na yon. Ilang sandali pa dinampot ko ang tela at mabilis na bumalik sa kanya. Akala ko ay kukunin niya, pero inutusan niya rin akong itali raw iyon sa noon ang babaeng sinasaniban. Ako naman walang alinlangan kung ginawa ang utos niya. Nang maitali, bumagsak ang katawan ng babaeng halos lumutang na sa ere. Hindi na ako bumalik sa pwesto ko at masaya kong pinanood ng malapitan ang panggagamot ni Mang Pedro. Binigkas nito ang dasal na Ama namin ang 3 beses pagkatapos muli itong humawak sa isa sa mga kwentas. At ibang santo naman ang kanyang tinawag ng banggitin ang ngalang Jesucristo. Tumigil ang babae sa pagwawala, tumayo si Mang Pedro at alis ang pulang tela na itinali ko sa ulo ng babae. Ibinigay niya iyon sa mga magulang ng nasaniban at sinabing sunugin ito sa lugar kung saan sinapian ang kanilang anak. Matapos noon tumitig sa akin si Mang Pedro at tumango na tila sinasabi niyang mahusay. Doon na rin po nagsimula na mas makilala ko si Mang Pedro bilang bantog na albularyo. Isang araw kasi isinama niya ako sa ibang baryo. Ipinaalam niya ako sa aking inang at itang sinabing magiging maayos ang kalagayan ko anuman ang mangyari. Nung mga panahong yon, hindi ko rin alam ang tumatakbo sa isip ni Mang Pedro at kung bakit sa daming kabataan ay ako ang isinama niya. Siguro'y agahang niya talaga ako, kaya naman hindi ako nag-alinlangan. Ayon sa kanya, inimbitahan daw siya ng isa pang manggagamot sa liblib na baryo na matatagpuan hindi kalayuan sa lugar namin. Dito ko nasaksihan ang kahusayan ni Mang Pedro at kung bakit siya kinatatakutan, lalo na ng mga aswang. Nung makarating kami sa baryo, sinalubong kami ng isang matandang maraming sugat sa katawan. Sa laysay nito, napalaban daw siya sa isang angkan ng mga aswang at pinagtangkaang kapag hindi nito isusuko ang kakayahan ay ubusin niya ang kamag-anak ng naturang manggagamot. Pinatuloy kami nito sa bahay niya at doon nalaman ingang albularyo din ito. Ipinatawag niya si Mang Pedro para tulungan siyang puksain ang angkan ng nagbabala. Sumakop sa baryong iyon. Ako naman nakikinig lang at tila nahawa na rin ako sa katapangan ni Mang Pedro. Bawat lalabas kasi sa bibig nila ay napapatango ako at hindi man lang nakaramdam ng takot o kaba sa maaaring kapahamakang dala. Nonon hinintay nilang sumapit ang hating gabi. Nang dumating na ang oras lumabas mag-isa ang matandang albularyo at naiwan naman kami ni Mang Pedro sa loob. Ilang sandali pa lumitaw mula sa madilim na paligid ang 5 kalalakihan. Base sa usapan nila, hindi sumuko ang
Matanda kaya naman papaslangin nila ito kitang-kita ko ang pagbabago ng anyo ng 5 lalaki na iyon yumuko ang mga ito at naglabasa ng makakapal na balahibo sa buong katawan ilang sandali pa naging pulang-pula ang mga mata at humaba ang mga matutulis. Nakuko umungol ang mga iyon sa bilog na buwan kaya tanaw ko rin ang mahahabat matatalim nilang mga ngipin ng suswi na nila ang matanda nagulat ako dahil mula sa bintana kung saan kami sumisilip ay tumalon si Mang Pedro ng laki ang mga mata ko. Dahil sa liksi at lakas nito napatakip ako sa bibig ng mula sa tagiliran inilabas nito ang tila espadang may dalawa o magkabila ang talim na nigas naman ako sa kinatatayuan at akala ko'y panaginip lang ang lahat dahil ang nasa harap ko mga aswang. Laban sa 2 albularyo sumugod ang 5 aswang at lumaban naman si Mang Pedro, kasama ang kapwa albularyo maririnig ang ingay at ungol ng mga aswang sa tuwing tatama ang talim ng sandata ni Mang Pedro na sa tingin ko ay gawa sa pinaghalo. Metal at pilak halos maluha naman ako nang mapagmasdan ko ang pagbagsak ng matandang albularyo ng saksaki ng kukunang isa sa mga aswang agad namang sumaklolo si Mang Pedro, at muli akong namangha, dahil ang taas ng pagkakatalo nito para siyang may kakaibang kakayahan na hindi ko alam nung una kung saan nagmumula hiniwa niya. Sa lieg ang aswang at dumaloy roon ang kulay itim na dugo ilang sandali pa nag-atras ng mga yon ang iba ay ika-ika na ang iba naman ay nakahawak sa iba't ibang parte ng katawan dahil sa sugat na tinamo mula kay Mang Pedro ayaw ko nang mabalitaan na. Ginugulo niyo ang baryong ito kung mangyari man hindi ako mag-aalinlangang balikan kayo at ubusin bigkas ni Mang Pedro sa kanila ang mga iyon, ay galit na umalis sa kinalalagyan nila bago lumisan ginamot muna ni Mang Pedro ang matanda. Nagpasalamat ito at doon na rin nagsimula ang matagal na katahimikan matapos po kasi na matalo ni Mang Pedro ang grupo ng aswang naging matunog ang pangalan niya sa lahat ng mga baryo sa aming probinsya nabawasan ang mga kulambarang at pangao dahil tunay nang natatakot sa albularyong si Mang Pedro may pagkakataon din pong mailalapit sa kanya pero hindi pa man niya ginagamot ay kusa ng umaalis o sumusuko ang mambabarang mangkukulam at aswang sabi ko nga parang Diyos tuloy si Mang Pedro na kahit. Ang masasamang elemento ay kinatatakutan siya isang araw sa sobrang kuryosidad ay binisita ko po si Mang Pedro sa bahay nila nang walang sumsagot sa pagkatok ko. Kusa na akong pumasok malungkot ang atmosfera dahil wala ngang kamag-anak si Mang Pedro. Pero gaya po nung una kong sabi mararamdaman mo ang pagkabanal ng lugar na bigla naman ako nang tawagin niya ang pangalan ko nandoon pala siya sa kusina at inaaya akong sumabay sa kanya sa pagkain dahil nahihiya po akong tumanggi na kisalo na po ako sa kanya noon at dito nalaman ko kung sino at paanong naging bantog na albularyo ang pangalang Pedro. Bakit po ang galing-galing nyo? May kapangyarihan po ba kayo? Naaalala ko pang tanong noon sa kanya ang katawang lupa ko ay wala pero ang spiritual. Nakatauhan mayroon at napakalakas tugon nito sa akin, hindi ko po maunawaan Mang Pedro ano pong ibig niyong sabihin inosente kong tanong sa katulad kong manggagamot albularyo, babailan, o kung ano pa mang tawag sa amin, may 4 na bagay kaming laging. Tinatandaan at isinasabuhay ang pondo poder, bakod at balabal bata ka pa para maunawaan, pero nakapaloob sa mga bagay na ito ang pagdarasal, upang mapalakas ang aming espiritual na katauhan, pagtawag sa mga sagradong santo at anghel, kabilang na ang Ama. Espiritu Santo at ang ating Panginoong Hesukristo na nagsisilbing tagapamagitan upang dinggin ang aking mga dalangin pananampalataya, upang maging matibay ako, lalo na sa espiritual na aspeto bukod dyan nilabag ko rin ang ibang bagay upang maging mas. Malakas at matagumpay inaral ko ang tungkol sa mga muta agimat at anting-anting paliwanag niya at nagpatuloy sa pagkain sa totoo lang Kuya Mike, hindi ko pa man noon talaga nauunawaan ang mga salitang binigkas niya pero nang makita kong tila na lungkot siya muli akong nagtanong bakit po kayo biglang natahimik Mang Pedro alam mo Juan sa pagkakaroon ng ganitong kakayahan at pamamaraan, marami kang mga bagay na dapat isang tabi at isakripisyo, gaya na lang ng pag-aasawa nagiging kahinaan ko ang magmahal ng babae kaya nung may nililigawan ako ay hindi ko na siya pinangarap na maging kabiyak sa buhay ko, isa pa isang pagkakamali namin ay ang malaking bagay at kaparusahan ang babalik sa aming mga sarili kung hindi magtatagumpay o hindi dinggin. Ang aming dalangin kami ang malulugmok sa ibaba at paparusahan ng walang katapusan paliwanag pa ni Mang Pedro, at natigil lamang iyon nang marinig ko ang pagtawag ni Inang nagpaalam ako rito at sinabing makikipagkwentuhan uli sa mga susunod na araw pero. Bigla pong natahimik ang mundo ko nang mabalitaan kong ilang araw nang hindi umuuwi si Mang Pedro, inalala ko pa nga kung may nasabi ba akong hindi maganda pero pagkakaalam ko ay wala nagtanong-tanong din ako kung inimbitahan ba ito.
Sa ibang baryo, pero ang sabi nila hindi naman daw naghintay ako noon at linggo po ang lumipas, pero walang Mang Pedro ang nagpakita sa amin, nag-usap-usap din noon ang buong baryo, dahil nangangamba sila na baka bumalik ang gulo gaya ng aswang barang. Ulam at iba pa ako naman gaya ng payo ni Mang Pedro, nagdasal ako ng taimtim at hiniling ko na kung nasan man siya sana ay ayos lang ang kalagayan niya o wala siya sa kahit anong kapahamakan, ngunit tama rin ang haka-haka ng mga nakkabaryo namin sa pagkawala ni Mang Pedro sa hindi maipaliwanag na dahilan ay siya namang pagbabalik ng dilim sa lugar namin, marami ang muling nababara at nakukulam, may mga nasasaniban po at alam niyo po parang apokalipsis po ang nangyayari sa amin noon, sinubukan ng ilang albularyo at manggagamot na tumulong pero lumalawak pa ng lumalawak ang kababalaghan hanggang sa dumating rin po ang isa sa kinatatakutan ng lahat, ang mga aswang magdadapit hapon ng may grupo ng kalalakihan ang dumayo sa baryo namin, natatandaan ko ang mga mukha nila, sila ang grupo ng aswang noon na natalo di Damang Pedro, matapang silang naglalakad at tumatawa, dahil daw wala na ang albularyong magtatanggol sa amin ng kainin ng dilim ang paligid, nanginig ang mga ito na malukot at unti-unting nagbago ang mga itsura, nagulat naman ako nang magsigawan ng mga kalalakihan sa aming baryo, at sabay-sabay na sumugod sa mga aswang na iyon, bitbit ang mga gulok o itak, kabilang sa kanila si Itang na hindi ko talaga alam na nagplano pala sila. Ipagtatanggol namin ang baryong ito gaya ng ginawa ni Pedro, sigaw ng isa sa mga iyon, at nagsimula ang patayan. Sa unang pagkakataon nakaramdam ako ng takot at kilabot dahil sa mga sigawan at ungol na umaalingaw sa buong kapaligiran ng aming baryo. Yumuko ako at nanalangin na gaya ng mga sinabi ni Mang Pedro, tumawag sa mga anghel, Santo Ama, Espiritu, at ang huli ay kay Hesukristo. Taimtim ko yung ginawa na may pagmamahal mula sa puso at may pananampalataya ilang. Saglit pa, tila isang himala po, dahil huminto ang sigawan at mga ungol, tumayo ako na may bakas pa ng luha sa mga mata, lahat sila inakatingin sa madilim na kagubatan, ilang segundo iniluwa ng bantog at kinatatakutang albularyo na si Mang Pedro. Makumpirma doon ay napagmasdan ko kung paano mag-atas ang grupo ng mga aswang, nagbabala na ako, pero hindi kayo sumunod, ngayon ay aalisin ko na ang lahi at pangalan ninyo sa aming baryo at buong probinsya nitong Capiz, mula sa tagiliran muli nitong hinugot. Ang patalim na taranta ang iba sa kanila at ang iba naman ay nagtakbuhan, ngunit hindi sila pinatawad ni Mang Pedro, dahil isa-isa niya yung pinagtataga, pinagsasaksak at pinagpapatay, walang mapagsidla ng paghangako sa kanya nung gabi na yon, aakalain mo kung sa kasalukuyan ay tila pelikula ang nangyayari, pero hindi nasa realidad ako, at ang pangalan niya ay mananatili sa puso at isipan ko. Ilang sandali pa binalot na ng katahimikan ang buong kapaligiran, balot pa man ng takot ang iba sa aming mga kabaryo at dugo ang aming lupain. Muli akong nagpasalamat sa Diyos dahil nagbalik si Mang Pedro at natapos ang gulo. Kinamusta ko siya noon at tinanong, ang sabi niya po sa akin na tagalan siya sa pagkuha ng isa sa mga mots na matatagpuan sa malayo. Naayon, habang nagkukwento nga siya, hindi ko alam kung bakit ko siya niyakap ng mahigpit, siguro ay nag-alala lang po ako ng sobra noon, at kahit hindi kami magkaano-ano, talagang iniidolo ko siya at saludo ako sa kanya, na bigla rin ako nang bigla siyang gumante ng pagkakayakap at nagwika, maraming salamat sa pag-aalala, salamat din sa panalangin mo. Bumitaw siya sa pagkakayakap sa akin at mumiti, tumango at bumalik na sa kanyang tinitirahan. Doon po ay hindi ko na po quest pa ang ibang kakayahan ni Mang Pedro. Ang tanging alam ko na lang at naiisip, malakas ang pananampalataya ng tulad niyang albularyo, na walang bagay o kakaibang kapangyarihan ang makakapagbigay sa tao ng lakas at galing, kundi ang pagkilala sa Diyos at may pusong panalangin at paniniwala. Kahit nandito na po ako ngayon sa Maynila at may sarili ng pamilya, hinding-hindi ko pa rin nakakalimutan si Mang Pedro. Nakikibalita pa rin ako at sabi ng mga kamag-anak ko sa Capiz, matanda na raw ito, pero nagpapatuloy pa rin sa nakasanayang panggagamot at gawain. Sa Pasko nga ay balak ko po siyang puntahan at dalawin, ipapakilala ko po sa kanya ang napakaganda kong asawa at anak na para sa akin apo niya na rin, kahit hindi kami magkadugo. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat po sa pagbabasa nito, at sa lahat ng mga nakinig. Ako po si Juan, ang inyong kaistorya. Malaking handaan ang laging inaabangan, lalo na kung piyestang baryo ang pag-uusapan na riyan ng iba't ibang handa, gaya ng mga pagkaing karne, mga prutas, mga kakanin, at iba pa na riyan din ng mga taong magmumula kung saan-saan, mga bisita, mga kamag-anak, kaibigan, at kahit hindi mo pa kilala. Ngunit paano kung ang handang pupuntahan mo ay magmumula sa kung kani
Kanino, dadalo ka pa ba o tatanggi ka na? Magandang araw po, Kuya Mike, ganoon din sa mga nakikinig ngayon sa inyong YouTube channel. Maraming salamat po sa pagkakataon na mabasa ang aking kwento na may kinalaman sa kababalaghan. Matagal na po akong nakikinig sa mga istoryang ina-upload ninyo, kaya naman ang mapakinggan ko ang mensahe mong mapiplease kwento. Sobra po akong naging masaya, kaya naman narito po ang aking naging kasaysayan. Tawagin nyo na lang po ako sa pangalang Luis, taga-Aklan ang aking buong pamilya, kaya naman doon na rin ako ipinanganak. Bago pa man ako mapunta rito sa Libacao, ay nanggaling muna kami sa isang malayong baryo na kung tawagin ay Sidihan. Yun ay makikita sa isang liblib na nayon na napapaligiran ng malalaking puno. Mahaba-habang lakarin ang kailangan bago ito matunton, kaya naman naging kwento-kwento na rin ang naturang lugar, dahil nga kapag tagong baryo aswang ang unang pumapasok sa isip nila, hindi namin masisisi ang mga tagalabas. Dahil yun nga ay may katotohanan at nagsimula ang lahat din magkaroon ng panibagong piyestang baryo ang aming lugar. Bago ang lahat nangyari nga po pala ito 3 dekada na ang nakararaan, bali mga nasa 1,990 pero hindi ko maalala ang eksaktong buwan at araw. Ang baryo ng Sidan ay nagkakaroon ng taunang pagdiriwang o mas kilala nga pong piyestang baryo, kung saan ang mga tao ay nag-aambag ng iba't ibang handa at ang lahat ng taga roon ay imbitado. Kahit pa ang mga nasa kabilang na yon ay kasali at maaaring makisalo. Mayroon kaming tinatawag na unong baryo, kung saan siya ang parang pinakapinuno ng aming lugar at nagunisa ng mga kaganapan. Kung hindi ako nagkakamali, ang pangalan niya ay Tio Ramon. Tama ang narinig niyo, tito ko siya dahil kapatid ito ni Papa. Nung mangyari ito, sa pagkakaalala ko ay batang-bata pa ako, siguro po mga nasa 8 o 10 taong gulang. Kahit musmus pa ako noon, ang mga pangyayari ay nanatili sa isip ko at isasalaysay ko rito ang buong detalye gaya ng pagkukwento ko sa aking asawa at 3 anak na lalaki. Sa kasalukuyan, nung sumapit po ang araw na pinakahihintay ng lahat, makikita kahit saan ang pagluluto ng mga tao. Mayroong adobo, kaldereta, mga suso at iba't ibang luto ng isda. Dahil malapit din po kami sa isang lawa bilang bata, paikot-ikot lang kami at panay ang tingin sa mga niluluto ng aming mga taga-baryo. Ang iba sa mga naroon ay kakilala namin at kabaryo, at ang iba naman ay dayo mula sa labas ng aming lugar. Noong mga panahong iyon, pamilya ang turingan ng lahat. Taga sa amin ka man o hindi ay welcome na welcome ka pong dumalo at makisali sa aming piyesta. Halos buong araw din ang lumipas bago matapos ang lahat. Mula po sa isang mahabang lamesa na gawa sa pinagtagpi-tagping kawayan at kahoy, inilatag ang mga dahon ng saging kung saan ilalagay ang masasarap na pagkain. Sa kasalukuyan ay budol fight ang tawag dito sa estilo ng aming gagawin. Nang matapos ang paghahanda, na nalangin na si Tio Ramon. Pagkatapos noon ay nagsimula nang magsikain ang lahat. Habang namimili ako ng pagkain, napansin ko po ang isang matanda na hindi pamilyar sa akin ng mukha. Ang nadinig ko, bagong lipat lamang daw ito, kasama ang 2 apo na may katandaan na rin sa kuros. Dada, ilumapit po ako sa kanya at tinanong ang pangalan nito. Ako si Maria. Masaya pala ang piyesta sa inyo. Ano, nang malaman ko ngang pwedeng mag-ambag ang lahat sa pagkain, ay nagluto rin ako, tugon ng matanda, at kahit mahina na ay pinipilit pa rin nung umiti. Ano pong handa yung pagkain na nang gusto ko pong tikman. Excited kong sabi sa kanya. Nang sabihin niyang adobo, agad kong hinanap ayon sa lamesa. Maraming adobo ang nakalatag, pero ang sabi niya, nasa isang palayok kang sa kanila. Nang makita ko yun, agad akong kumuha roon at kumain. Lahat po ng pagkain nung piyestang yon ay masasarap lahat, ay halos tikman ko na, pero dahil bata pa, hindi kaya ng tiyan ko. Naging masaya ang buong araw ng aming piyesta. Pagkatapos ng kainan, ay may mga palaro rin, kantahan at sayawan. Sa pagkakaalala ko, tradisyonal ang instrumento na ginagamit namin dahil wala pa naman noong makabagong teknolohiya. Kinagabihan nung pauwi na ang mga tao sa kani-kanilang mga bahay, bigla pong may sumigaw. Ng lapitan po namin, isang babae po na nakahawak sa tiyan at sobrang namimilipit dahil sa sakit. Agad na tumawag ng saklolo si Tio Ramon at dinala ang babae sa isang manggagamot na nakatira sa aming baryo. Mang Jose ang palayo niya, at sa pagkakaalala ko, walang nakakaalam sa totoo nitong pangalan. Pero bukod doon, kilala po siya na magaling na manggagamot sa amin. Bilang bata, sumunod ako sa mga kalalakihang nagbuhat sa babae at nakismisis kung ano ba ang nangyari dito. Ng mga sandaling iyon, ang iyak lamang nito ang umaalingaw sa buong paligid, na nagbigay naman ng kaba sa mga tao, lalong-lalo na po sa akin. Ang huli kong narinig bago ako hatake ni Papa ay ang mga binigkas ni Mang Jose. Papuntahin ninyo ang mga nagluto sa piyesta. Isa sa kanila ay aswang at naglagay ng lahoy sa inihanda nitong pagkain. Sa laysay nito, napalunok ako ng laway, at kahit buhat-buhat pa ako ni Papa noon, hindi ko inialis ang tingin ko sa kumpulan ng mga tao. Nung una ay inisip kong nagkakamali lang si Mang Jose, kasi wala naman talagang aswang sa
Amin noon ang salitang ito ay naririnig lang sa mga karatig baryo at kailanman ay hindi pa napabalita sa aming lugar nang makarating sa bahay at maibaba ni Papa agad ko siyang tinanong, Papa, totoo po ba ang aswang, malalaman natin bukas kung totoo man? Bawal na kayong maglalabas ha, dahil nangunguha sila ng bata, pananakot pa ni Papa sa akin. Ako naman itong tumabi kay Mama at nagtalukbong ng kumot. Kinabukasan noon ay sobrang daming tao. Sa labas, mas marami pa yata ito sa mga taong dumalo sa aming piyesta kahapon. Marami pong nagbubulungan at may mga ling nakaturo sa iisang bahay. Nang tingnan ko iyon, kumpirmado kong doon nakatira ang matandang nakausap ko rin kahapon. Sigurado akong sila ang aswang. Mula nang lumipat yan dito ay nagkaroon na ng aswang tura ng isa sa mga naroon, kaya naman nagtaka ako ng lubos. Naglakad ako at pupuntahan na sana ang bahay ni Aling Maria, pero hurin ako kaagad nang makita kong lumabas na sa kanyang tahanan si Mang Jose. Inaalalayan pa nito ang babaeng sumakit ang tiyan. Kahapon halos magsiksikan ng mga naroon dahil sa pag-uusi sa ano na Mang Jose. Aswang ba ang may gawa niyan, tanong ng isang naroon, at totoong nahawaan sa handaan kahapon ng babaeng ito sa laysay ni Mang Jose habang turo ang babaeng nakahawak pa rin sa tiyan. Matapos yon, lumakas ang bulungan sa paligid. Ang iba ay naririnig ko pa rin na binabanggit ang pangalan ni Aling Maria at ang pagkakaturo sa bahay nito. Ilang saglit pa nagsalita rin po ang babae, kaya naman ako ay kinabahan at natakot na yung adobo. Yun ang huli kong kinain bago sumakit ang tiyan ko at salaysay ng babae at muli itong sumigaw. Dahil sa pananakit ng diyan, nagkagulo ang mga naroon at ang karamihan sa mga kalalakihan ay pinuntahan at sinugod ang barong-barong na tinitirhan ni Aling Maria, kasama ang dalawa nitong apo. Pipigilan ko sana sila pero nakita kong humarang si Tio Ramon at mababakas sa mukha nito ang inis at galit. Binabalaan ko kayo, huwag kayong gagawa ng kahit anong aksyon kung wala pa kayong sapat na patunay, at pahintulot ko. Bigkas ni Tio Ramon, at ang nagawa na lang ng mga kalalakihan ay tumalikod at maglakad paalis. Akala ko ay doon na matatapos ang lahat at magkakaroon na ng kapayapaan. Pero hindi po, mas nasundan ito ng malang pangyayari nung mga sumunod na araw. Marami ang bumalik sa aming baryo na tagalabas. Lahat sila ay namimilipit sa sakit, halos maglabasan ng maitim na ugat sa katawan nila. Narinig ko sa karamihan, hindi na raw yun pang-aaswang kundi kulam o barang. Lahat sila ay diretsong nagtungo kay Mang Jose, pero base po noon sa obserbasyon ko, parang walang magawa si Mang Jose para tulungan ang mga ito. Sa sobrang pagtataka, pag-aalala at kuryosidad, nagpasya po ako noon na puntahan ng matanda kung totoong may kinalaman siya sa mga nangyayari. Baka mapakiusapan ko siyang huwag nang saktan pa ang mga tao. Ang pumasok na lang sa isip ko noon, kahit musmos makatulong, kahit hindi sa pinansyal o pisikal na pamamaraan, nang makarating sa harap ng bahay ni Aling Maria. Kumatok ako ng maraming beses. Minuto rin siguro ang lumipas bago ako pagbuksan noon ng isa sa kanyang mga apo. Tinanong ko kung andoon si Aling Maria at nadatnan ko itong kumakain ng hapunan. Pinaupo niya ako at kinamusta ako naman ay sumagot, pero agad ding nagtanong kung may kinalaman siya sa mga nangyayari. Hindi ko mawari sa sarili ko, hindi siguro katapangan ang mayroon sa akin noon kundi awa at kuryosidad talaga. Kung hindi ako nagkakamali, walang kinalaman si Aling Maria dahil ayon sa kanya, kumain din daw ako ng luto niya. Pero bakit wala naman akong naramdaman? Bakit hindi sumakit ang tiyan ko? Napatango at napao ako dahil totoo ang mga tinuran niya. Naging tanong ko kaninong handa ang sinasabi nilang nakahawa sa mga dumalo at kumain. Pagkatapos noon, nagtatakbo ako papunta kay Tio Ramon at sinabi ang lahat ng nalalaman at napag-alaman ko. Nagtaka pa nga ako noon dahil hindi siya kumikibo at parang hindi ako pinapansin. Tio, inosente po si Aling Maria. Hindi po siya ang aswang kahit bulol. Matapang ko yung sinabi kay Tio Ramon. Alam ko yun ang huli niyang sabi bago ako bumalik sa bahay at ikwento kay Mama at Papa ang mga nalaman ko. Sa totoo lang po, Kuya Mike, habang inaalala ang mga bagay-bagay, pakiramdam ko ay pantasya lang ang lahat. Pero sa tuwing babalik ako sa mga alaalang iyon, para ko ring inaapak uli ang aking mga paasa. Mismong pangyayari, habang kinukwento ko nga ito sa asawa at mga anak ko, hindi sila makapaniwala sa mga sumunod na pangyayari. Ganito po kasi ang mga naganap. Mas dumami ang mga nag-uusisa sa aming baryo, mas marami ang dinadala na sinasabing nahawaan sa handaan. Lahat sila ay diniretso sa bahay ni Mang Jose. Mas marami ang umuungol doon na nakakatakot pakinggan, lalo na kapag gabi. Nung sumilip nga ako, ay nakita ko ang pangingitim ng mga taong iyon at ang maitim na ugat ay lalong naglakihan at naglabasan. Kung makikita niyo po sa personal ang mga itsura nila ay hindi niyo po talaga kakayanin. Nakakatakot at nakakapangilabot. Hanggang isang araw, habang papunta sa bahay nila Aling Maria, ay nakita ko si Tio Ramon na maraming dugo sa katawan. Hawak pa
Nito ang isang gulok o itak na may tumutulo pang dugon na nanggaling kung saan nagtama pa ang paningin namin at bago ako tumakbo, dahil sa gulat at takot narinig ko ang sigaw ni Mang Jose mula sa bahay nito natagpuan ko ang sarili kong nasa harap ng bahay ni Aling Maria, hindi pa man kumakatok ay bumukas iyon at iniluwa ang dalawang apo ng matanda na langhap ko pa ang isang masangsang na amoy at nang pagmasdan ko ang lamesa nila sa loob ang naroon ay sariwang karning tila bagong katay pa. Nanguha lang ng pananim si Lola pero babalik din yun wika ng isa sa mga apo ni Aling Maria, pero hindi ko na pinatapos at agad na nagtatakbo pabalik sa bahay talagang nakakadiri tingnan at pakinggan para sa mga nakikinig pero iyon talaga ang mga nasaksihan ko at kayo na po ang bahala kung maniniwala kayo o hindi sa mga sumunod na nangyari ito na nga yata ang sinasabi ng iba na worse yet the biggest twist of AV horror experiences syempre bilang bata na nakakita ng ganong eksena at dahil na rin sa marami ang tumatakbo sa isip ko agad akong nagsalaysay kina Papa nangunot pa ang noon nila at napatango rin pagkatapos dahil sa pagsang-ayon sa isang bagay butas ang ibang katao ng mga taong nabiktima sa bahay ni Jose balita namin kagagawan ito ng aswang na kahit umaga ay umaatake sila kung totoo ang mga nakita mo Luis Maril ay totoo rin ang hinala namin kay Maria at ang nakapagtataka kung bakit ito pinagtatanggol ni Ramon sa laysay ni Papa at kinuha nito ang isang itak mamaya susugod kami. Kapag nakumpirma na namin mahal at ikaw Luis dito lang kayo sa loob ng bahay isara ninyo ang lahat ng mga bintana at pinto, hintayin nyo akong makabalik dagdag pa ni Papa at agad nung lumabas at pumunta sa kumpol ng kalalakihan ang eksenang nakikita. Ko ng mga sandaling yon ay ang pagluhod ni Mama at pagdarasal ng taimtim ako naman ay binuksan ng bahagya ang isang bintana at sumilip sa direksyon kung nasaan ang bahay ni Mang Jose ilang sandali pa nakita ko ang grupo nila, Papa na patungo sa magubat na parte ng aming baryo yun ang huling eksena na nakita ko bago ako makaidlip ng magising wala pa rin si Papa hindi pa rin ito nakakauwi kaya naman lumabas ako noon kahit pinipigpigilan ni Mama nang makarating ako sa bahay ni Mang Jose. Tumambad sa akin ang mga wala ng buhay na katawan ng mga taong nahawaan sa handaan ang tanging tao na buhay na nakikita ko noon ay si Mang Jose na nakayuko at nakaharap sa isang rebulto ang pagkakaalam ko na nanalangin siya nang hindi masikmura at dumaloy ang luha sa aking mga mata tumakbo ako, patungo sa bahay ni Aling Maria ng mga sandaling iyon, may takot galit pagtatakaang. Nasa isip ko iniisip ko rin kung nasaan na si Papa pagkatapos kumatok ay bumukas ang pinto at naroon sa harap ko si Aling Maria tinanong pa nito kung bakit ako umiiyak at sa pagkakaalala ko, hinahanap ko si Papa sa kanya tinatanong ko kung saan niya. Dinala si Papa kung kinatay niya ba pinatay at kung ang kinakain ba nila ay karne ng mga tao, isang tugon ang bumulaga sa isip ko at pagkatao, anong pinagsasabi mo karne ng baboy ramo ang nakain sa lamesa na hinuli at kinatay pa ng Tio Ramon mo usabi. Sabi niya para raw yun sa perwisyo at gambalan na binibigay ng mga taga-baryoteka Nasaan ba si Ramon ngayon tanong ng matanda tila tumigil ang mundo ko noon nang makita ko ang pabalik na grupo nila, Papa nanginig ang buong katawan ko at tila slow motion akong tumatakbo papalapit sa kanila para sabihin ang mga bagay na nakumpirma ko, pero huli na ang lahat huli na dahil sa kaliwang kamay ni Papa ay hawak nito ang ulo ni Tio Ramon. Papa, bakit niyo pinatay si Tio Ramon? Nanginginig kong sabi at ang ngiti sa mukha ni Papa ay napalitan ng pagkagimbal binitawan nito ang ulong hawak-hawak at marahang lumapit sa akin. Sino-sino sa kanila ang aswang habang tumutulo ang luha nanginginig kong itinaas ang aking kanang kamay at itinuro ang bahay ni Mang. Jose ang huling narinig ko ay ang malutong na mura at sigaw ni Papa bago ako himatayin dahil sa sobrang takot panginginig at pagkagimbal sa mga pangyayari isang pangyayari na hanggang ngayon po ay nilalamon ako ng konsensya siya alam ko sa mga. Pangyayaring yon may kinalaman ako at maaaring ang kasalanan ko nang magising ako ay paghagulgol na lang ang nagawa ko. Habang binibigkas ang pangalan ng aking tiyo, nagkamali po ako, nagkamali ang lahat sa pinagbintangan, nagkamali silang si Aling Maria, at ang mga apo nito ang aswang kasama na rin si Ramon, nagkamali sila na ang mga ito ang dahilan ng pagkahawa ng mga tao sa naganap na piyesta at handaan ang inakala nilang aswang ay wala palang kasalanan ang masakit pa nito ang pinagkatiwalaan naming gagamot sa mga nahawaan o na aswang ay siya pa ang salarin si Mang Jose pala ang totoong may kasalanan.
Nang lahat ayon sa kwento nila, sinubukan nila itong habulin dahil hindi nila ito nadatnan sa loob ng bahay nito ang tanging naroon ay ang mga katawan na wala ng buhay. Dahil sa pagkain sa mga lamang loob nito lumipas ang mga araw hindi na nga muli. Pang nakakita si Mang Jose na sinasabing manggagamot yun pala, lahi ng aswang at mangkukulam sobra ang paghingi ni Papa sa akin sa amin ang tawad nung nasa gubat daw kasi sila akala nila ay aatakihin sila ni Tio Ramon kaya inunahan nila ito dahil daw. Kasi sa mga kwento ko ay nagpadalos-dalos sila pero hindi naman daw nila ako sinisisi dahil kasalanan din nilang maniwala sa musmus kong isipan at pagkatao. Akala ko rin na iyon ang huli kong takot at iyak akala ko ay matatapos na pero makalipas po. Ang ilang taon bumalik po ang kilabot sa aming baryo sa pagkakataong ding iyon nakuha ng lahat ang hustisya. Bali po nagkaroon uli ng piyestang baryo at malaki ang handaan kung saan iba't ibang tao rin ang nagpunta sa aming baryo, hindi na ganun karami. Gaya ng una, pero mukhang tulad pa rin noon ang saya ng piyesta sa pagkakataong ding iyon. Nagkaroon pala ng plano sina Papa para mahuli ang aswang hindi ko alam kung ang pamamaraang ito ay ginagawa rin ng ibang lugar pero noon ko lang din nalaman at nasaksihan sabi ni Papa ang mga aswang daw ay hindi gumagamit ng bawang at asin sa pagluluto kaya makikita nila iyon at malalaman din base sa lasa ng pagkain pero dahil nakakahawa nga lalo na kapag mailaway ng aswang nag-obserba. Sila doon ay nakita nila ang isang may katandaang lalaki na nagluto at naghain ng dinuguan na hindi gumamit ng bawang at asin ni maihain ng pagkain na nalangin. Si Papa nang mabigkas ang panalangin ay tinuran pa nitong patawarin niyo po kami at ang lahat ng mga taong nagkakasala, ngunit hindi namin mapapatawad ang taong ito nang sabihin ni Papa ang huling linya. Sabay-sabay kaming napadilat at napatingin sa pagwawala ng may katandaang lalaki habang hawak ng mga tagbaryo Diyos na lang ang bahalang magpatawad sa odagdag ni Papa at dumampot ito ng maraming asin lahat kami ay nagulat dahil ang ihagis ni Papa ang asin sa lalaking iyon nagwala ito at unti-unting nagbago ang anyo, halos bumaluktot ito at gumapang sa lupa ilang sandali pa naging wangis. Ito ni Mang Jose sinubukan nung tumalon at magtatakbo pero agad iyong at tinali ng mga kabaryo namin ako naman naiyak dahil hindi sa awa, kundi sa tuwa, dahil sa wakas ang pagkakamali namin noon ay maitatama na ngayon nang maitali ito sa puno. Nagwala pa iyon dahil halos kainin na ng dilim ang buong paligid naglabasan sa katawan nito ang mahahabang balahibo at matatalim na ngipin pagkatapos ay tumulo ang malagkit nitong laway sa mga nasaksihan ko bilang parusa sa mga naging biktima. Nito kumuha ang mga naroon sa aming baryo ng asin at bawang at pinagbabato nila ito kay Mang Jose na ngayon ay isa ng aswang nagkasugat-sugat ang buo nitong mukha at katawan lumapit si Papa sa akin at ibinuhos sa kamay ko ang maraming asin tumango. Ako at lumapit sa aswang na si Mang Jose para kay Chiramon sabi ko at inihagis ko sa kanya ang asin kinabukasan sinunog ang katawan nitong wala ng buhay lahat ng takot at kilabot na nararamdaman ko noon ay biglang naglaho lahat ng hinanakit. Nawala ang isang bagay na lang na nananatili sa akin ay ang konsensya sa pagkawala ni Chiramon bukod doon naging malaking aral sa akin ng mga pinagdaanan ko at sana ay maging aral din ito sa mga nakikinig po ngayon sa inyo.